Nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, Kanya ang araw at buwan, Kanya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ang Panginoon ang tao, sa sarili ang larawan. Iyan ang niyang sangkatauhan, nilayan ang kalayaan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, minahal niya pa rin ang lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa ikalawang pagkakataon, ipaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo-talo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sa dakilang mo aking kapulian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa lipunan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang amanan at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapating mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang
dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasta inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan nyo sa daan? Hindi sila kumubo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang pinakamaliit o isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang hapon sa inyong lahat. Mga kapatid, isa sa mga bagay na natural sa ating mga tao ay ang magtalo-talo, magkaroon ng conflict. Pero nagtatalo-talo tayo kapag dumadating yung pagkakataon na yung tama para sa akin ay iba yung tama para sa iyo. Kapag merong pagkakasalungatan at pagkakaiba ng paniniwala, ng prinsipyo, ng pinaglalaban, nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Sa ating mga pagbasa, meron tayong narinig at naaaninag na pagtatalo-talo din. Conflict. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung parang unang pagbasa noong nakaraang linggo. Ang tungkol sa nagdurusang lingkod. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano nagpaplano na pabagsakin ang mabuting tao. Merong pagtatalo-talo doon ng mabuti at masama. Bakit masama yung gagawin sa taong gumagawa ng mabuti? Sa atin namang ebanghelyo, narinig natin nagtatalo-talo ang mga apostol dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Malamang, sabi ng isa, siya yung pinakadakila, sabi naman ng isa, siya ang pinakadakila, and so on. Pero saan ba nanggagaling ang pagtatalo-talo? Ano ba yung talagang ugat ng pagtatalo-talo? Yun yung matututuhan natin sa ating ikalawang pagbasa. Saan nanggagaling yung pagtatalo-talo? Sa puso ng bawat tao. Lahat ng kaguluhan sa mundo, lahat ng away sa mundo ay nanggagaling sa pagtatalo-talo sa kalooban ng mga tao. Kaya nga 'di ba sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Santiago, saan ba nanggagaling yung mga away nyo? Hindi ba sa pagnanasa? Ibig sabihin mga kapatid, sa atin pa lang, sa sarili pa lang natin, meron na agad pagtatalo-talo. Meron na agad tinatawag na internal conflict.
'Di ba? Kapag tayo, kinakailangan nating magdesisyon kung tama ba o mali ang gagawin, may nagtatalo-talo. Kasi kahit alam natin na tama o mali yung isang bagay, minsan natatalo pa rin tayo. Pinipili pa rin natin kung ano yung mali. Kaya nga 'di ba, minsan din nahaharap tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating magdesisyon sa parehong mali o parehong tama. Nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa kalooban natin kung ano ang gagawin. Hindi lang sa bawat araw siguro, pero sa bawat sandali ng ating buhay, nahaharap tayo sa sarili nating pagtatalo-talo. Magpapakabuti ba o hindi? Sasabihin ko ba yung sikreto na nalaman ko o hindi? Sasawayin ko ba yung kapitbahay kong magulo o hindi? Merong pagtatalo-talo. Pero kapag tayo natalo sa ating sarili at napili natin kung ano yung hindi tama, doon lumalabas ang conflict. Napupunta sa kapwa yung pag-aaway-away, yung pagtatalo-talo. Kapag lumabas na sa ating sarili yung pagtatalo-talo ng ating kalooban at nagkamali tayo ng desisyon, doon na lumalabas yung mga external conflict. Yung conflict na nasa loob, lumalabas. Yung internal, nagiging external. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Dahil ano ba yung usual na nagiging dahilan kung bakit nagtatalo-talo? Kasi mas naniniwala tayo na yung idea natin yung mas dakila. Mas naniniwala tayo na yung idea natin, yung mas tama, mas maganda. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagtalo-talo din yung mga apostol. Sino ang pinakadakila? Pero sa kakatalo nila, sa pagtatalo nila, na-miss out nila, hindi nila napakinggan kung ano ang talagang dakila. At ano ang talagang dakila? Yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging dakila ay ang kanyang pagiging Mesiyas, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung hindi natutunan ng mga apostol dahil sila ay nagtatalo-talo at hindi nila naiintindihan. Pero mga kapatid, ang paalala sa atin, kung gusto mong maging dakila, baka iba yung pagkadakila na iniisip natin. Sa mata ng tao, syempre, kung gusto mo maging dakila, maging sikat ka. Kung gusto mo maging dakila, maging makapangyarihan ka. Kung gusto mo maging dakila, maging mayaman ka. Yun ang kadakilaan na nasa isip natin. At yun din yung kadakilaan na nasa isip ng mga apostol ng ating Panginoon. Pero ang paalala sa atin, kung gusto mo maging dakila, sundin mo ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ang kadakilaan para sa ating Panginoong Hesukristo? Iyon yung sinabi niya sa ating ebanghelyo, na sinabi niya, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. Ibig sabihin, ang pagiging dakila ay hindi sa pagiging una. Ang pagiging dakila ay sa pag-uuna ng kapakanan ng iba. Diba, ganun din naman yung ginawa ng ating Panginoon. Nung sinabi niya, dumating siya dito, hindi para maglingkod, hindi para paglingkuran, pero para maglingkod. Ganun din naman sa atin. Ang totoong kadakilaan ay hindi yung pinaglilingkuran, pero ang paglilingkod sa ating kapwa. At ang paglilingkod na yon ay ang hindi pag-una sa sarili, bagkus ang pag-una sa kapakanan ng ating kapwa bago ang sarili. At kasunod doon, ano pa yung sinabi ng ating Panginoon? Maging lingkod ng lahat. Maging lingkod ng lahat. Ibig sabihin, tumulong sa lahat. At ang pag-ibig sabihin din ng pagiging dakila ay ang pagtulad sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ba yung ginawa niya? At pagtanggap sa lahat, kahit ano paman ang kanilang katayuan sa buhay, kahit sino paman sila.
At minsan dito tayo nahihirapan. Minsan dito tayo nagkakaproblema. Hindi natin matanggap lahat ng kapwa natin. Pero pinapakita sa atin ng ating Panginoon ng isang taong tumatanggap ng kapwa niya kahit pa siya ay pinakamakasalanan, kahit pa siya ang pinakamasama, kahit pa siya ang pinakamadumi, yan ang kadakilaan na sinasabi ng ating Panginoon. At kung pagsasama-samahin natin lahat ng ito, ano pa yung pagiging dakila? Kung ikaw ay naglilingkod at tinuuna ang iba at tinatanggap ang lahat ng iyong kapwa, at kung ginagawa mo ito nang walang hinihintay na kapalit, yun ang tunay na kadakilaan. Mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa, ang tunay na kadakilaan ay wala sa material na bagay, wala sa kapangyarihan, wala sa katanyagan, wala sa kasikatan. Dahil ang tunay na kadakilaan, unang-una, ay ang unahin ang kapwa. Pangalawa, ang maglingkod sa kapwa. Pangatlo, ang tumanggap ng kapwa. At pang-apat, gawin ang lahat ng ito nang walang hinihintay na kapalit, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa amang dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinatanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ang ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang mapairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose,
kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ano rin Jesus? Ano pa? Hindi, paano yung kay Jesus? Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. Desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus. To others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. The desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me, O
Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre, ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignang mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account. Instagram account. Threads account. X or Twitter account. At TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo